Yung mga pahayag ng palasyo, talagang walang katuturan dahil unang-una, binabago nila ang naratibo. May buwelta po ngayon yung palasyo kay VP Sara Duterte, attorney. Basahin ko lamang yung unang bahagi ng sinabi po ni Yusek Claire Castro. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakabatas na leader ng bansa ay mukha pang nag-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siya naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakabatas na leader ng bansa. Ito po yung sagot ng Malacanang o reaksyon ng Malacanang hinggil po doon sa naging pahayag po ng Vice Presidente na may karapatan ang mga Pilipino na magalit po sa gobyerno. At meron po kayong inilabas na pahayag nito, attorney. Babasahin ko ba or mag-react ka muna doon? Sige, basahin mo na. Yun ang reaction mo. Yes, oo, para sa kaalaman ng ating... At kumpleto yun. Yes po, sir. At ito po yung kumpletong pahayag ni Attorney Sal Panelo hinggil nga po doon sa naging reaksyon ng Malacanang sa sinabi po ng Vice Presidente. Sabi ni Attorney Panelo, kabalbalan ang pinagsasabi ng tagapagsalita ng palasyo at nanggagaling sa mababaw, makitid at hindi matalinong kaisipan. Si Vice President Sara o si VP Sara ay hindi nanghihikayat ng tao na magalit sa gobyerno. Maraming galit na tao sa mga paglabag sa konstitusyon at mga batas ng mga opisyales ng gobyerno at marami sa mga miyembro ng Kongreso at hindi pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan kagaya ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, ang kakulangan sa formal na edukasyon ng maraming Pilipino, ang patuloy na kanilang kahirapan, ang kawalan ng bahay at sariling lupa, ang kakulangan sa benepisyo sa kalusugan, kulang ang gamot, kulang ang ospital, pati PhilHealth at Malasakit Center ay kinaltasan ng budget. Ang walang humpay na pamumulitika at pagtugis sa mga kritiko, ang pagsasampa ng kaso sa kanila, ang pagtaas ng bilang ng krimen, ang pagsasampa ng kaso sa kanila, ang pagtaas ng bilang ng krimen, ng illegal ng tulak na droga, ang pagnakaw sa pera ng bayan, kagaya ng pakikialam sa General Appropriations Bill, kung saan ay tinanggihan ng ang malaking budget ang mga priority projects at ilipat sa iba upang maging mga ayuda para magamit sa eleksyon. Ang kawalan ng trabaho, ang kakulangan ng infrastruktura na kailangan para sa pag-unload ng bansa, ang pagbibigay ng maraming base militar sa Estados Unidos na lalong lumala ang panganib sa seguridad ng bansa sapagkat tayo ang unang sasalakayin ng magkalaban o mga kalaban ng Amerikano gaya ng China, ang unti-unting paglakas na naman ng mga teroristang komunista at marami pang iba na ikinagagalit ng sambayanan. Ang galit ng tao ay makikita sa mga pahayag sa social media at iba pang plataforma ng pagpapahayag. At ito ay nadama sa halos tatlong multi ng pagpunta sa Luneta, sa mga publikong lugar, sa Davao, Bacolod, Cebu, at Pagadian upang ipahayag ang pagkontra nila sa impeachment ni VP Sara at sa mga kamalian sa gobyerno. Ang sinasabi ni VP Sara, sa ganung mga kalakaran na negatibo ay may mga karapatang magalit ang taong bayan. Ang magalit ay natural na reaksyon ng tao pag kanilang niluklok sa kapangyarihan ay hindi tumutugon sa kanilang pangangailangan at sa halip ang inaatupag nila ang sariling interes at pananatili sa kapangyarihan. Huwag maging balat sibuyas sa mga nasa kapangyarihan sapagkat ang tao ay may karapatang tuligsain sila at magalit sa kanilang kapabayaan at paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kung gusto nilang hindi magalit ang tao at matuwa sa kanila, gawin nila ang kanilang trabaho at pagsilbihan ang sambayanang Pilipino. Attorney Salvador Sal Panelo. Attorney. Yan ang sinasabi ko, Jade. Alam mo, yung mga pahayag ng palasyo, talagang walang katuturan dahil unang-una, binabago nila ang naratibo. Ang sinasabi ni Inday Sara, may karapatang magalit. Wala siyang sinasabing nanghihikayat siyang magalit ang taong bayan. Ang sinasabi niya, nanggagalit ang tao dahil nga sa mga nilatag kong dahilan. Ang hindi pagtugon sa pangangailangan ng sambayanang Pilipino, ang maraming paglabag sa batas. Mag-Kongreso, mag-Executive Department, ang pagtanggal sa mga budget ng priority projects. Marami ang pagtaas ng kriminalidad. Diyan lang sa kriminalidad natin Sunod-sunod ang kidnapping. Merong puting kinidnap na bata, pinutulan pa ng isang daliri. Meron namang kinidnap na isang Chino
marami, pati ang mga teroristang komunista, rebelde, ay nagpapalakas na naman. Yung illegal na droga, walang ampat na naman, nagbalikan na naman. They are back with a vengeance. Madalit sabi, ang pinupunto lang ni Inday Sara, huwag kayong magtaka kung bakit nagagalit ang Pilipino. May karapatan sila sapagkat sila ang lumikha ng gobyerno kung saan kayo iniluklok at ang inyong tungkulin ay magsilbi sa bayan. At pag hindi kayo tumugon at sumunod sa mga panunumpan yung ginawa bilang mga opisyalis ng bansa, ang sambayanan ay hindi lang maaaring kayo'y tuligsahin kung hindi kayo'y palitan. Yan ang pinupunto ni Inday Sara.